Tingnan natin. Okay. May power naman siya. Okay, pansinin nyo yung bulb, oh. Umiilaw, hindi siya bumaba. Okay, nag-relay na. Magatik na yung relay. Pero yung bulb natin, umiilaw pa rin. Meaning, or indikasyon na merong, singit muna tayo ng CA99. Ang haba niya, oh. Yan, CA99. Bali, 2 piraso ito. 2 piraso na CA99. Yung isa nandun, no? Natabunan ni pare. By the way, shoutout muna sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Galing Santa Ana, Manila pa ito. Sabi ko, sir, lapit na ng Quiapo, ah. Dito pa dinala, eh. Ayan, 2 CA99, isang NBX 5. Yan yung isa, NBX 5 yung isa, oh. Okay. Ngayon, ang issue nito ay umiinit. Yung isa naman, wala daw power. Okay, CA99, natakpan yung brand name niya. Pero sabi daw dito is parang Cymar daw ito. Okay, ito yung mga unang labas ni Bossing Cymar siguro. Okay, alam ko ganito, wala na silang ganitong stock, eh. CA99 na power amplifier issue ay umiinit daw. Okay. Bali, hindi ko na i-review to. Kung sakali, hiwalay ko na lang i-review. Okay, hiwalay ko na lang i-review nito. Para hindi na umaba yung video natin. At the same time, may content pa tayo na iba. Okay. Ngayon, naka-plug yan sa may bulb natin, ha. Naka-plug sa may bulb. Tingnan natin kung umiinit ka talaga ba or baka ito yung walang power. Tingnan natin. May power naman siya. Okay, pansinin nyo yung bulb, oh. Umiilaw, hindi siya bumaba. Okay, nag-relay na. Magatik na yung relay. Pero yung bulb natin, umiilaw pa rin. Meaning, or indikasyon na merong mataas na biasing. Okay? Merong mataas na biasing. Ang tanong, saan banda? Channel 1 ba? Or channel 2? And then, ano yung part na nasira kung bakit umiinit siya? Okay, parang bago lang, eh, no? Lagi naman ganito yung ginagawa natin, eh. Year 2026, January 4, bakbakan agad. Ang dami kagad natin gawa, no? You know, madjajampak na naman yung shop natin. Bago natin simulan to, i-troubleshoot, siyempre, promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng YouTube channel natin. 2026 na, hindi ka pa rin nakapag-subscribe dyan, eh. Nood ka lang ng video ko. Paki-subscribe ng YouTube channel natin, ha. Pindutin mo yung bell button sa gilid. Select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Okay, nag-upload tayo ng video 1 beses, 2 beses kada araw. Ngayon, siyempre simulan na natin. Unang step, alamin natin kung anong channel ang umiinit. Or, alin pala yung pyesa na sira. Ayun, yung kulay dilaw lang naman yan, oh. Yung kulay dilaw na yan. Ayan, yun. Kulay dilaw na yun. Tapos, ito, kulay dilaw na to. Focus, ayan, yung kulay dilaw na yan. Alin sa dalawa na yan? Okay? Para malaman natin, bunot tayo, channel 1 ba or channel 2? Channel 1. Okay, channel 1 muna tayo. Although, pwede naman, kahit hindi na tayo magbunot dyan, okay, ibahin natin yung ibahin natin yung sistema ngayon. Hindi tayo magbubunot-bunot. Rekta natin to 20. Bilisan lang natin kasi makunyan. Bibigay yung ang problema, kailangan natin ng adapter. Teka lang, hanap ako ng adapter. Para may ito 20 natin. Ayun na, nakahanap na tayo ng adapter. Ayan. Naka 3 holes kasi siya. Ngayon, gagamitin natin ito, thermal scanner. Para malaman natin kung saang side ang umiinit. Okay? Kapag wala kayong thermal scanner, yan, magbubunot kayo pa isa-isa. Okay? O di kaya magsusukat kayo ng biasing. Pero ito, pamamaraan natin is papakita ko lang sa inyo kung saang side agad yung may problema ba. Ngayon, on natin. Alam, mabilis lang tayo, huwag niyong ibabad ng todo, baka mamaya masibak. Okay? Yan, naka-on na siya. Pansinin natin kung anong channel ang umiinit agad. Yun natin. Sa ngayon, di pa umiinit. Ito, 42 na. Okay, off natin. High temperature na siya agad, oh. Init na agad. Channel 1, oh. Naka-high na agad, oh. Dito, naka-normal. 36 lang siya. Okay. Binunot ko pa yan, partida, naka-high pa rin siya, oh. Ayan, channel 1 ang may problema.
No? Init niya agad, grabe. Saglit lang yun ha. Halos seconds lang yun. Kapag pinabayaan mo yan, pinagana mo ng pinagana yan, hanggang sa masibak, wala na, lalo. Ngayon, alam na natin kung saan banda yung may problema or uminit na side. Ito unahin natin syempre. Ngayon, bunutin natin itong sakit, bunutin natin, tapos sukat tayo ng biasing. Tingnan natin kung ano yung bias dito. Pero mostly, ang bias sa mga ganito kahaba, mga 0.25, 0.26 lang. Or mostly, 0.25 lang. Playing safe. Okay? Angat natin to or, yun na, kalasing ko na, diretso. Kalasing by, sukat na biasing dito. Kalas ko na yung channel 1. Okay? Mahaba siya, no? Naka 3 tiers pala ito, ha? Naka 3 tiers ito. Mapapansin nyo. 1, 2, 3. Naka 3 tiers siya. Tapos, LM311 na naman yung stepper nito, eh. Okay, wala tayong i-check na diode or transistor kasi nga buo naman siya. Okay, ang dapat natin i-check dito or palitan is ito lang. Ito, OP amp ito. OP amp niya ito. Tapos, ito, supply ng OP amp. Tapos, ito na sa may protection na to sa may early section. Okay? Yung OP amp na yun, kasama na yung drive dyan. Okay, yung pinaka-driver niya. Tapos, ito yung stepper side naman niya. Naka-SMD siya. Ngayon, ang value ng trimmer ay 302, meaning 3K. Yan, meaning 3K ito. Ngayon, ano kayang value ipapalabas natin? Kasi first time natin makapag-fix bias. Hindi ko lang matandaan kung yung mahaba ko na Cymar na gawa is 68 yata yun. Pero ito, para first time ko eh. Ngayon, discard dyan, ganito lang. Turuan ko kayo ha, trabahong tamad. Kung may cutter kayo, kakatirin nyo. Pero mag-ingat kayo. Baka mamaya matamaan nyo yung mga pyesa dyan. Nayari kayo. Buti ko kabisado nyo. Kung hindi, lalong problema kayo o dagdag sa palaisipin nyo pa yon. Ito lang siya, oh. Pinuputol ko lang siya ganito. Or di kaya pwede naman, pingutin nyo na lang. Gaganunin nyo. Okay, ayun na. Bumuka na siya. Tapos, oh, sabay, bali. Oh, ayan. Ngayon, ang nakalagay dito or naka-indicate dito is 3K. Ayan, 3K. Focus kasi, ayaw mag-focus eh. Ayan, 3K siya. Pero nang ginamit ay 3K nga, 302 eh. 3K. Pero hindi sakto 3K yan. Okay, try natin mag-inject ng 2.4. Tingnan natin kung ano lalabas sa may 2.4. Okay? Subukan ko mag-bias ng 2.4. Kung mababa, di 2.7 natin. 2.4 muna tayo agad. Hindi natin kabisado pa to eh. Ang lalagyan dito is ito lang. Kaliwa, hindi kanan lang. Yung taas, wag na natin pansinin. Kaliwa, kanan lang. Okay? Kalimutan ko pala sukatan kanina itong channel 2. Okay lang. Ay, fixed bias pa rin naman natin to eh. Okay, ito na siya. Value nito ay 2.4. Focus ka kasi. Yan, 2.4. Dalawang 1.2. Tingnan natin kung ano yung magiging kalabasan sa bias niya. O natin. Tingnan nyo. Nawala na yung ilaw doon. Oh. Bumaba na siya. Ngayon, sukat tayo. Okay, kumpara natin yung channel. Pero sukatin muna natin tong channel 2 pala. Tingnan natin kung mababa ba siya or mataas. Okay, mababa na oh. Nasa 0.23 na lang to ah. Masyado namang mababa no. Dapat mga 0.25 to eh. Okay, ikuha na yan. Nagbago na yung calibration yan pag ganyan. Ito naman, ay wala. Halos walang bias. Mukhang 2.7 siguro ito. Wala. Balik natin. Lagay natin ng mga 2.7. Tingnan natin 2.7. Ngayon, ipapalabas natin ng biasing mga 0.25 lang. Mga 0.25. Yung dito, masyado nang mababa to. Nasa 0.23. Halos ko na yan. Ngungo na yung dating ng tunog yan sa mababa masyado. Kapag mababa na masyado yung volume ba, dating niya is ngungo na. Okay, 0.25 lang natin. Marami rin naman output nito eh. Ito baguhin natin to. Palitan natin. 1.2. 2.7 natin. 2.7 na to ha. Yan red, violet, red. Yan 2.7K.
Ngayon, tingnan natin kung ano yung magiging labasan. Sana magiging normal na or magiging mga nasa 0.25, 0.24 lang. Itaas lang natin ng konti dun sa may stock niya. O ayan, ayan o, nasa 0.23 na nga siya o. Katulad nandito sa may kabila, normal na sana o. Lang labis, walang kulang o. Mababa, di ba? Digital nga gamitin natin. Kailangan kunin ko yung digital natin. Okay, ito, digital yung gamit natin. Yung mumurahin na digital, o natin. Ang kagandahan naman kasi ng digital, kahit baliktad yung test prod mo, okay lang. Magre-reading lang siya ng naka-reverse siya. Okay? Ay, sorry. Ayan, sa millivolt tayo. Atin kung millivolt siya. Negative 169. Ayan, dito tayo sa may DC. Nasa 1.71 lang siya, oh. Baba masyado, no? Ayan, oh, 182 lang yan, millivolt. Okay, dito tayo sa may millivolt. Target natin nasa, pwede natin sagad ng 3K siguro to. 171 talaga, millivolt siya. 172. Nasa, hindi umabot siya ng 0.2. Hindi umabot ng 0.2. Okay, normal naman yung tester natin eh. Good naman yung tester natin na analog. Pinakita ko sa inyo yung digital. Ngayon, isagad natin ng kung 3K, mataas naman. Sige, tingnan natin. Sumubok ako ng 2.7 tapos 150 ohms. Ang labas nito ay 2850. 2850, no? Yan, no? Ay mag-focus, oh, yan. 2850. 2.7, dinagdagan ko lang ng 150 ohms. Tingnan natin kung ano yung magiging bias niya. Okay. Kung natin. Normal naman doon. Okay, digital pa rin nakasalang sa atin. Okay, dito. Ayan, nasa 0.2 na siya. 214 millivolts. Yung stock niya ay 175 lang. Pwede na. Ibalik natin sa may analog. Naninibago ako sa digital eh. Kaya analog na ito. Natin na. Ito. Ngayon, tama ngayon ko, no? Nasa 0.25. Halos ko nga. Tama nga. Ay, mababa masyado to, no? Okay na yun. Huwag na natin isagad ng 3K. Although pag isagad mo ng 3K yan, babagsak siya ng mga 150 ohms. Mga 0.25 talaga. Pero okay na to. Playing safe na lang tayo. Playing safe tayo. Ito nga, stock na niya, oh. Mababa nga masyado to. Ba? Oh. Okay. 2.7, bali yung labas niyan, 2.850. Okay, 2.850 na yan. Ngayon, balik natin yan. Tapos, ito naman, pasadaan natin ulit ito. Na-fix ko na rin to, nakalas. And then, na-fix bias ko na rin itong channel 2. Yan, same na din naman. Same na yung procedure sa may kabilang channel. Kakatirin mo, tatanggalin mo yung trimmer. Ito yung trimmer nyo. 302, 3K. Ngayon, kapag naputol mo na or natanggal mo na, mag-iinang ka. Yan, nag-series tayo kasi wala tayong 2.8 eh. 2.850 kasi labas nito. Yan, tinaas lang natin ng konti. 2.7K tapos 150 ohms is equivalent niyan 250 ohms. Okay, yan na. Pag mo napansinin sa taas, kasi yung taas niyan, karugtong niyan, either dito sa kanan or either dito sa may kaliwa. Okay? Yan, gilid-gilid na lang yung lalagyan mo. Ayan na. I-fix na natin. Ano pa magagawin natin dito? Ito, linisin ko na lang ng konti ito. Ang kabila, na-brush ko na yan eh. Ngayon ito, linisin natin. Balik natin. Tapos, yun na, testing na ulit tayo. Naibalik na natin ito. Yan, naibalik na natin yung dalawang board.
Tapos, hindi na tayo magsusukat. Ganun din naman yan. Magsusukat-sukat pa tayo ng biasing eh. Okay na yun. 2.8. 2.850. Ayan na, ayan na siya. Ayan, tapos, may nakalagay na speaker and then audio input. Ayan, naka 220 tayo ha. Naka 220. Ngayon, sana yung thermal scanner natin. On natin. Pakita ko sa inyo kung init pa. Hindi na init yan, syempre. 36 lang, oh. Ba, hindi na umiinit, oh. Walang init-init yan. Nagmamalfunction kasi itong trimmer na to, eh. Walang init-init, oh. Ngayon, bulim natin. Oh, putik. Ito, may problema. Oh. Sira yung control. Kasi ang sabi ni Bossing, matagal daw na i-stock to. Nung uminit na, hindi na ginagamit. Kasi nakarang taon ko pa kausap to eh. Ayan o, sira na yung control niya. Pero may audio ah. Sira lang. Kailangan mo pang isintro. Channel 2. Wala, ganun din. Okay, wala. May problema rin yung control. Bira na yan. Palitan mo na natin yung control nito. Palitan natin ng bago. Para matapos yung video natin. Pinalitan ko na. Ayan, pinalitan natin, oh. Okay. Kuwan yan, yung 20K. 20K na stereo. Ginawa nating mono. Ayan, parang katulad sa mga concert diskarte natin. Wala kasi tayong half moon na, wala tayong full moon na ganito. Yung round na 10K. Yan, wala tayong ganito. Ang available natin is 20K na stereo. Kapag pinarallel mo yun, magiging 10K rin naman yan. Yan siya, yan. Hindi tayo nagsisinungaling, baka sabihin nyo eh. Ayan. Sa concert, ganyan yung style din eh. 20K yung gamit. Parallel lang para magiging 10K siya. Okay, ito na siya, oh. Okay na. Okay. Wala na kasabit-sabit yung tunog niya. Okay na, hanggang dito na lang. Haba lang lalo yung oras natin. Ito yung control na pinalitan natin. 10K to eh. 10K na full moon or round. Kaso, wala tayong pamalit. Kaya pinalit natin. Meron tayong round 20K. Ayan, iparallel mo lang yun. Magiging 10K rin naman yun. Okay. Ano ba? Okay na. Next natin dito siguro yung CA99 naman niya na yung walang power. Okay, naway nakapagbigay idea tayo tungkol sa ganitong klaseng unit na CA99 na umiinit. Ayan lang, diskarte lang dyan. Ano ba ginamit natin doon? 2.850 ba? Okay, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, doon ka lang nanonood ng video ko. Okay, paki-subscribe na ang YouTube channel natin ha. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? God bless and then peace sa atin lahat.